Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosal. Kasama po natin si Attorney Winston Hines, ang chairman po ng LTFRB. So, unfair daw nga ho kayo dahil parang ang luwag-luwag ninyo sa pagbibigay ng permit ng Uber at saka ng Grab. Samantala, napakahigpit ninyo. As a matter of fact, may moratorium pa kayo sa pagbigay ng prangkisa ng mga regular taxi. Paano nyo ang pangangatwiranan yan? Balikan po natin ang mga naging policy ng LTFRB. Sa ngayon ay mayroon na tayo rito sa Metro Manila ng more or less 23,000 taxis. At nitong mga huli, actually naging maluwag ang LTFRB po sa kanila sa pagpayag na yung mga bagong mga sasakyan kagaya ng Vios, kagaya ng mga Avanza at ng mga iba pang klase binuksan po sa kanila. Recently, last year, nagbukas din po kami, nag-allow din kami ng mas mababang klaseng mga sasakyan, kagaya ho ng mga 1.3, 1.2. Actually, 1.2 liters, no? Hindi ko nababanggitin, pero it's Suzuki, dyan yung ang Nissan, nandiyan din po yung Mitsubishi. So, ibinaba namin para talagang sila ay magkaroon pa ng mas mura pero di kalidad na serbisyo. Ngayon, doon po sa sinasabi na naging maluwag naman po tayo. Ito ay dito lang sa pagpasok naman ito ng mga TNVS na tinatawag natin. Alam niyo po yan, magiging sagot din dyan, law of supply and demand. Hindi naman to po pwedeng forever, kumbaga, na mabubuksan at dadami ng dadami. Dahil ang kanilang limited number of customers ay masasaturate din po yan. Kaya magkakaroon yan ng tinatawag ng mga ekonomista na breaking point. Kaya doon po ang aming tinitingnan tungkol dito. Pero ang isang katwiran nga ho kasi, halimbawa, sila, pagka mag-a-apply sa inyo, kailangan dadalhin doon yung sasakyan, i-inspeksyonin ninyo, at napakahirap nga daw ho ng proseso. Samantalang sa kabilang dako, ang Grab at ang Uber, pwede nang, hindi na nga kayo nag-i-inspeksyon eh. TNBS na lang nga yata ang nag-i-inspeksyon or whatsoever na kinakatwiran nila Councilor Suntay. Kaya parang sabi, bakit naman ganun? Diyan po nagkakamali si Councilor Bong Suntay, no? Dahil ang mga ito, sa annual registration nila later on, no, at yung kanilang confirmation na tinatawag namin ay dadaan din sila sa same procedure. Magkakaroon din po yan ng annual check-up, surprise inspection sa mga garahe at mga terminal, at magkakaroon din po yan ng talagang masusing pag-aaral kami dyan. Ito, laki nga po ng advantage ng mga taxi dahil ang kanilang age limit ay 13 years. Doon sa mayroong mga LPG, kagaya ni Bong Suntay, ay 15 years, additional 2 years. Karamihan ng kanyang mga taxi ay mga LPG. Kaya 15 taon. Samantalang itong pong mga Grab car, mga Uber natin, ay hanggang 7 taon lamang. So napakalaking advantage nga at nila kaysa kung ikukumpara mo talaga. Pero ang nagiging point ngayon ho dyan, kapag ka sila ay mag-a-apply, di ba pwede din naman sabihin na pwede nyo din naman gawin sa kanila yung ginagawa ninyo sa Uber at sa Grab na, sige, once a year may inspection din. Hindi ba pwedeng i-apply sa kanila yun? Sauce for the goose, sauce for the gander. Dahil the same principle can be done also with them. Yeah, actually nangyayari po 'yon, May pagkakaiba lang dito sa mga taxi dahil di Metro po ang mga ito. Meron po kami kasing policy na twice a year ay kinakalibrate at nire-retest, nire-reseal yung kanilang mga taxi. Kasi yung Metro natin, alam niyo naman po yun, Daniel, na talagang marami yung, di ko naman sinabing marami, pero may mga gumagawa na minamaniobra at kinakalikot yung kanilang mga Metro. Kaya required po yung mga taxi natin to undergo twice a year ng sealing and retesting ng kanilang meter. Baka ito yung sinasabi ni Councilor Bong Suntay. Ngayon, sa mga TNVS po natin, dahil yung bayaran is through credit card or Grab or cash, at nandun sa app yung makikita kung magkano babayaran mo, hindi po ito dumadaan. Yun na naman ang pagkakaiba nila. Walang Metro po kasi itong mga TNVS natin, yung mga taxi, meron. Kaya ibang regulasyon, iba doon sa taxi, iba po doon sa TNVS. Pero ang isa pa ho na binabanggit nila dito, pagka daw halimbawa magpapalit sila ng ng kotse, yung luma na yung kanilang so yung prangkisa noong luma, papalit ay gagamitin nila sa bagong kotseng kanilang bibilhin. Para i-apply nila ngayon pa rin sa inyo. Napakalurit din daw ho ng proseso. Well, sa case po ni Atty. Bong Suntay, meron po siyang application. Tinatawag kasi natin dyan, dropping and substitution, Daniel. Yung kanya kasing ipapalit na sasakyan, hindi namin allowed. Kaya tumagal yung kanyang dropping and substitution.
basahin mo lang kung anong memorandum circular natin. At isinisiguro ko, at kami dyan sa dropping and substitution, yung pagpapalit ng mga phase out, ay hindi na po lalampas yan ng 30 araw mula pagkasubmit at pagkabayad mo ng filing fee. Kung As allowed. long as na tama ang dokumento mo, allowed dyan, at walang kalokohan doon sa mga dokumento mo. So, ang minimum ho ninyo, 30 Yes, sir. 30 days. Maximum na po yan. Dapat lumabas na yung Order. kanyang- na pwede nang gamitin ito. Yes. Bakit to? Ano bang naging problema doon sa yung taxi nila ay hindi allowed ng LTFRB? Yung pong isang taxi niya sa isang brand ay nakalagay sa memorandum circular namin na let us say sabihin na lang natin po na kailangan merong mga yung 1.3. Ito po kasi ay Isuzu na crosswind. No? Meron po kaming panuntunan doon na nakalagay at iba yung kanilang lower end. Mas lower model yung kanilang ipinopropose na hindi namin inallow yon. Kaya umikot yan sa decision ng board at finally we said, hindi yan po pwede. Pero may moratorium pa rin kayo for the franchise ng mga regular taxi. Opo, totoo po. Meron pa rin po. At ang nangyayari ay sa gray market, yung mga gustong magkaroon ng taxi, pumasok sa industriya, ay humahanap po sila ng mga gusto naman ng umalis o magretiro na ibinibenta yung kanilang franchise because that is allowed also. But that is a private transaction po, Kuya Daniel, nung ano man ang kanilang pag-usapan Yes, dyan, yes. magkaano man yung kanilang usapan dyan. But they have to go to LTFRB to apply for approval ng tinatawag naming sale and transfer. Ibig sabihin, lipat na ng pag-aari yung prangkisa. Apo, Pero bakit ho nyo sinaraang, bakit may moratorium kayo sa pagkuha ng prangkisa? Ba't ayaw nyo mag-open sa mga iba? noong mga pag-aaral na ginawa po ng DOTC ay mayroon ngang sapat na tayo. No, na at that time, I think about mga 5 years ago po yung pag-aaral na yan, na sinasabing at that time, sapat na yung mga dami ng mga taxi natin dahil pagkatapos ho kasi ng mga taxi, ang inopen ng LTFRB, yung UV Express, no? Di po ba, ang tawag po noon dyan, kasi mega taxi, yung isang FX noon ay pwede mong sakyan at may metro. Later on, nag-evolve na wag nang lagyan ng metro, ulo-ulo na lang yung biyahe. Kaya po yan, hindi itinigil yung sa taxi, binuksan yung UV Express. Kaya dumami po, ganun po naging dahilan na mas, kasi ang gusto po naman natin is more capacity yung ating mga public land transportation. Mas madami na isasakay ng UV Express, point to point, at siguradong masasakyan ito ng ating mga mamaya. Kaya naging shift yung ganoon, nag-shift yung policy from taxi to UV Express. Pero bakit ho nyo binuksan ang Uber at saka ang Grab without actually opening or parang releasing yung moratorium naman doon sa regular taxi? Magandang tanong po yun, Kuya Daniel. Ngayon, alam niyo po kasi itong mga makabago dito, hindi po mga bagong mga pamamaraan ng transportasyon ay hindi nagsimula sa atin. Kumbaga, pang ilang bayan na ho tayo, pang ilang... Sabi ho natin, we cannot prohibit, we cannot just reject this new kind, a new modern way of arranging your transportation. Kaya embrace po natin. Ngayon, dun sa tanong, bakit hindi ho natin binuksan yung gripo sa mga ordinary taxi? Ang instead na ordinary taxi po, yung nabanggit nyo nga kanina, na isinabay namin ang paglabas ng through the department order ng DOTC, yung tinatawag nga nating premium taxi. So, yun ang pinalit ninyo. So, instead na magbukas, alisin nyo yung moratorium doon sa regular taxi, papasok ngayon ninyo yung premium. Opo, at paglilinaw lang kasi nagkaroon ho talaga ng misinformation Yes. tungkol dyan, na hindi ho pagmamayari ng LTFRB o ng DOTC itong mga premium taxi o ng mga kawani o opisyales ng LTFRB o DOTC. Dahil tulad din po yan ng mga taxi, yan ay magiging pagmamayari rin ng mga operators na mag-a-apply sa LTFRB. So, iba ho ito kaysa doon sa regular taxi, di ba? So, premium taxi ito na pwedeng pasukan ng mga regular operators. Like Tama. halimbawa, Tama si Councilor Suntay, pwede siya ngayong magpasok ng mga taxi sa premium. Tama po yun. Opo. At sino mang interesado pa, as long as they are financially capable, dahil ibinabalik na po natin yung dating policy noon na fleet operator minimum, na dapat, may minimum. okay. 25 units dapat po ang minimum. At dapat ang sasakyan, premium nga,
is 2,000 ang displacement nung sasakyan. So hindi na po pwede dito yung mga views, yung mga accent, etc. Mas malaki, mas maganda, at mas high quality na mga sasakyan para sa mga discerning po nating mga pasahero na ibig sabihin, bigyan po natin sila ng pagkakataon itong mga operators natin na makapag-compete with Uber or GrabCar. Oh, yun ay dun sa point na yon. So Yes. pwede silang yun ang pangtapat nila. Yung premium taxi ang pantapat nila doon sa mga nag-u-Uber. Opo. Kumusta ho ang pamasahe diyan? Regulated rin ba kagaya ng regular o kapareho rin po ng Uber at saka ng ano? Sa ngayon po, ay binabalangkas pa namin yung memorandum circular dito. Nagkaroon na kami ng unang public hearing tungkol po rito. Pero ganito po, tinitingnan natin. Dahil hindi ito bago, dahil ito ay may mga premium taxi na sa ibang bansa at ibang mga karatig na cities po natin. Ang tinitingnan naming modelo dito, Kuya Daniel, ay sa Singapore. Sa Singapore po yung premium taxi nila, bawat klase ng sasakyan ay iba yung pamasahe. At meron ding metro. So kung Camry ka, iba. Kung Mercedes-Benz ka, iba. At ano pang ibang mga sasakyan. Ngayon, bilang sagot naman doon sa tinatawag na surge pricing. Sa Uber po kasi yan, pag rush hour, tumataas yung kanila. No? Dito rin, kagaya sa Singapore, ay i-allow po natin na magkakaroon ng surcharge. Kumbaga, ito yung na-set, na flag down mo yung 300 meters, ito yung succeeding, but during rush hour, Sa gabi. sa umaga at sa gabi, ay merong automatic na dagdag. Kasi magiging digital po dapat yung kanilang taximeters. Hindi po dagdag na kontrata yon. By just a button or automatic na siya, nakaset na yung time, may time clock na po yung taximeter. Pagpatak ng let's say 6 o'clock in the morning, ay tataas na po siya ng plus 25% hanggang mga say 9 o'clock in the morning. Ang objective po nito ay maingganyo ang ating mga drivers and operators na lumabas at magsakay ng mga pasahero at huwag silang mamili. We want them on the road para to encourage them. Yun po ang policy. Yun po yung reason behind ng policy po. No, but still the same. Hindi pa, regulated pa rin siya. Kasi ang reklamo dyan, iba ho yung deregulated sa regulated. I can decide kung magkano ipepresyo ko, deregulated ako eh. Samantalang kayo, ayan lang ang maximum ninyo. Hindi kayo pwede. In spite of the fact na almost pareho lang naman tayo ng qualification. Taxi, maganda. Sasakyan, maganda. Baka nga mas maganda pa yung magiging requirement nyo, mas mataas pa kaysa sa requirement sa Uber at saka sa Grab. Well, definitely, mas mataas. Dahil yung Uber at Grab po kasi meron silang ordinary at meron sila nung premium din. Ano? Precisely. Hindi Aba. mo ba unfair naman ngayon na yung mas maganda regulated, ito ngayong hindi mas maganda deregulated? Tinitingnan po namin yun. Wala pa nga ako, sabi ko nga, wala ho pang pinal Okay. na kung dyan, at pinag-aaralan naming mabuti. At yan naman ay hindi ho talagang, kumbaga kung ano ang best practices sa ibang bansa ho, ay yun ang ating gagawin. At kung ano yung angkop, hindi naman kung anong meron doon at yun na lang ang ating kokopyahin. No? Kung ano ang angkop talaga para sa atin, na nakakabuti para sa ating mga mananakay, ay yun po ang ating gagawin. And that goes back to the story na kawawa naman yung mga taxi operators na hindi nila afford na bumili ng mga ganon dahil sarado ang kuha ng prangkisa sa kanila. Hindi nila kaya naman na magbibigay sila ng fleet. Hindi nila kaya na... Kasi siyempre, may mga maliliit ho na mga operators eh. So yun ang tatamaan nun at yun ang parang binaliwala ninyo. Iba pa rin po kasi yung kanilang mga pasahero rito. No, itong mga premium natin sa pag-aaral po ng DOTC planning at kami ay mayroong segmentation. Tawag po nga namin diyan market segmentation. Talagang iba sila dahil definitely mas mataas po ang kanilang bayad Yes, dito. yes. Ano? Ngayon, itong mga local, mga ordinary taxis po natin, ang sagot naman po namin dyan, nandiyan pa rin ang si Juan, si Pedro, na kakailanganin at kakailanganin ang kanilang serbisyo. Ang sagot na lamang natin ay paano natin mapapanatili na ang mga ito ay sila pa rin ang tatangkilikin at hindi pupunta dun sa mga ibang alternative. At the end of the day, gusto nga po natin is different choices, different alternative, Yes. better options for all. And at the end of the day, it will go back to the fact na may moratorium ang prangkisa nila. Paano ngayon silang makakalaban? Di nga sila makakuha ng prangkisa sa inyo, ng regular taxi. Ito, Kuya Daniel, sasabihin ko lang sa'yo, scoop mo ito dahil sa'yo ko lang sasabihin ito. Okay. Actually, alam mo sa Seoul, South Korea, ang kanilang number of taxis doon ay 73,000. Halos pareho po tayo ng laki ng Metro Manila at saka yung Seoul, South Korea. Pareho rin yung population natin. Tinitingnan namin, bakit dito sa atin 23,000 lamang? Bakit sa kanila
73,000. Napapanahon na ba para itaas natin, buksan nga natin ang franchise, at the same time, i-regulate natin kung ilan, sino dapat ang magmamayari. So, Yes. we are actually toying with the idea already of opening up the franchises for local taxis as long as hindi na ito mauulit na kagagaya po ng mga nangyayari ngayon na mas marami yung mga complaints kaming natatanggap on taxis. About 70% of our 10,000 complaints last year come from taxi drivers. But how long will that take po para mapag-isipan ninyo yung pagbubukas na yan ng prangkisa sa kanila? Dahil siyempre, parang napag-iiwanan na sila ng Uber at ng Grab. Kasama po lahat yan doon sa tinatawag naming taxi reform program ng DOTC at ng LTFRB. Yung mga boss ko po sa DOTC, ay sila po ang primarily nangangalaga po rito itong pag-aaral dahil nasa kanila kasi yung aming policy and planning division. So kami po implementing, hopefully we can finalize that before matapos ng administration para in place na yung ating policy. Baka naman hindi na ho kayo abutan yan doon. Ay okay lang po, basta't nandyan yung policy, magsimula na at in place na. Kahit hindi na po namin abutan yan, hopefully the next administration ay pagpapatuloy ang isang magandang programa. No, hindi. Pero mabagal ho yun, di ba? Pagka hindi na kayo inabutan. Dahil unang-una, baka pumunta kayo sa Comelec. Ay, wala na po yung sa Comelec. So, ano ba ang naging pinaka masasabi ho nating factor at ayaw ninyong pumunta sa Comelec? Considering na, I know it's going to be a big challenge on your part, but you're a very good lawyer. And, hindi naman ho kayo siguro mamatahin din na dalhin doon kung hindi kayo nakikita ng kapasidad. Why did you choose to stay dito sa LTFRB na araw-araw may nagmumura sa inyo? Siguro po, mas hindi ko na po babanggitin kung ano po yung nangyari doon. Nag-apply naman din po ako at na-consider din naman po ako. Pero siyempre, at the end of the day, nasa Pangulo po natin, kay President. Hindi kayo napili? Opo. Kaya... Pero you would opt to also go to Comelec? Isang malaking karangalan po na na-consider po tayo at kung tayo napili, ay isang talagang malaking serbisyo na pagbabago ang ating magagawa. Pero as I've said, ay nandoon na po. Ngayon, balik po tayo sa taxi tsaka sa mga Uber at Grab car. Ang problema ngayon, tuwing merong aksidente, Chairman, doon pumapasok ngayon yung issue ng kailangan ng drug test, kailangan, yung nangyari ngayon sa Balisno, considering na ang dami, mismo pa lang yung na-aksidente, hindi rehistrado. Ano ngayon ho ang latest dito, Chairman? Apo, mayroon ho kasi tayong batas na naipasa na ng ating Kongreso, batas na nga po yan, ay yung anti-drunk and drug law. At ang sinasabi po nito na tinanggal nga yung mandatory requirement before ka makapag-renew ng lisensya mo. Pero binigyan naman ng kapangyarihan ang Land Transportation Office at mga deputized agents nito na mag-conduct ng random inspection. Even yung mga malalaking company, not even public transport, ay required po sila na mag-conduct ng mga random drug testing sa kanilang mga empleyado. Kaya kami, sa part namin sa LTFRB, isa ho yan sa aming mga tinatanong during sa mga pag-apply nila ng franchise or pag-renew nila ng mga franchise, na kayo ba ay gumagawa ng mga ganitong random inspection? Under the law po kasi, hindi ho kami pwedeng ma-deputized ng LTO dahil mga police and traffic enforcers lang ang pwedeng ma-deputized sa batas para mag-conduct ng anti-drunk or drug tests. Pero ano ho ang pwede ninyong i-conduct? Halimbawa, sa kalsada. Kasi unang-una, napakarami, meron mga nakalagay ho tayo sa taxi. Meron ka bang reklamo, tumawag sa LTFRB, ganitong numero. Nuknukan ho ng hirap hong makakuha. Halimbawa, ayaw ko sakay nitong taxi na to. Paano ho ninyo ma-implement sa kanila na, teka muna, bakit hindi mo sinasakay yung pasahero? Apo, unang-una dyan, noong December, dahil talagang sobrang dumami po, hindi ko maintindihan, sobrang dumami ng mga krimen involving mga taxi drivers at ganoon din, nag-spike na naman yung mga sinasabi nga po nating refusal to convey. Kaya ang minandato po natin doon, at pasasalamat naman po ako sa asosasyon nila Councilor Bong Sontay na sinuportahan nila yung magkaroon po ng mga ID na malalaki.
yung mga taxi drivers po natin. December po yan, implement po natin yan, at lahat naman sumunod. No? Kaya ngayon, mabuti na lahat ng mga naireklamo mga taxi ngayon, hindi lamang yung operator, yung plate number ang alam namin, kundi yung pangalan mismo ng mga taxi drivers. So isa po yun. Ano? Pangalawa, yun naman pong tawag, no? Ito rin, ngayon, ay babalita ko na rin po sa inyo, na under testing na po yung aming bagong hotline 24/7 na number. Ano? It's a vanity number, it's 1342. 1342. Opo. Unang-una po ito, dito sa inyong programa. May nasagot naman dyan. Tawagan po natin ngayon at sigurado pong may sasawa. 1342. Opo. Tawagan nyo nga, 1342. Opo. Ring nga natin, pakausap natin si Chairman. 1342. Kung sa cellphone po tatawag 021342, kung landline within Metro Manila, dapat ay 1342 lamang. Pero kung outside of Metro Manila, kailangan 021342. 021342 Yes. pag outside Metro Opo. Manila. Opo. 1342. Opo. So, ano yun nun? Meron hong charge yun kung halimbawa nasa cellphone ako. Ay, opo. At meron po yon na charges na landline costs, no? Yung usual charges. Kaya nga, minamandato ko doon sa aking public assistance chief na magkaroon din ng mobile na doon sa dalawang malalaking telco na pwedeng tawagan para at no cost, especially yung mga yung mga unlimited yung kanilang plan. And most of the time, pagka ho ganyan, ang kasasabihin din, kailangan ho may verified complaint tayo. Ganun ho lagi, di ba? Hindi na po namin yun nire-require ngayon. Ang gusto lang, tinatanong lang po namin, kayo po ba ay kinakailangan umattend po kayo ng hearing? Dahil umattend ng hearing personal, kahit minsan lang, na gaganapin po natin. Dahil napakalaki naman po kasi ng penalty pag napatunayan. Under our Joint Administrative Order 2014-01. No? 5,000 for the first offense, 10,000 for the second offense, 3 months suspension, then cancellation ng franchise. So due process requires na kung sino man ang nagsusumbong, ay kailangan din po niyang patunayan at panumpaan yung kanya. No need for verified complaint. Pero wala ho kayong yung nag-random dun sa mga, yung bang ID mo na nakalagay dyan sa taxi na yan, ikaw ba, mukha mo ba yan? Kasi minsan, iba ho yung ID, iba yung nagmamaneho. Meron ho ba kayong mga personnel that lumalabas? Meron po. Yung aming enforcement action under sa Executive Director's Office po namin at yan po ang kanilang ginagawa randomly. At dito po, paikot-ikot. Ganoon din po yung aming mga regional offices dahil napagbigyan nga po kami, parang nabanggit ko yata sa inyo noon na nabigyan kami ng pondo for inspection team. So we have about 200 inspectors all over the country. Napakaliit pa rin po, pero kinakaya at kakayanin namin. So sa Metro Manila ho, gaano kalaki na? Ang Metro Manila po namin, we have about 60. Sa central office we have 40. Doon sa NCR office namin we have 20. Naglalakad lang? O may sariling mobile? May sariling mobile, nakapunta po sila sa mga terminal, sa mga ibang sasakyan, sa mga garahe. So yun po yung kanilang Naka-civilian lang din po sila? Hindi po. Bawal po yun. Okay. Nakalagay, may t-shirt po sila na LTFRB inspectors. May malaking ID po sila para ma-identify po sila. Okay, so ang hotline natin is 1342. Direct, try nga natin para alam natin kung ano yung nangyayari. Yan. Sige. Dial mo. Baka hindi ka nagbabayad ng linya. Direct, 1342. Para sa kapakanan din ho ng ating The mga number kababayan. you dialed is not yet in service. The number you dial is not yet a number. Di ba? Chairman, baka mali yan. The number you dialed is not yet 1342. in service. Siguro doon yung tama, Try po natin yung 459-2129. 451-2129. 451-2129. 451-2129. Yan, 459. 2129. Kasi ang daming minsan mga reklamo na kailangan makarating doon sa ating mga kababayan na 451-2129. etong paraan para makontak nila. Direct. Sige nga, 451-2129. The number you dialed is not yet a Not yet number. in service. Please check the number. The number you dialed is not yet in service. Ayan, The number you Chairman, dialed is not yet binigyan in kita ng service. pagkakataon, The Ako number po you yung tatay. dialed Bigay is not mo kay Chairman, bigay mo kay Chairman. The Para number you dialed makausap is not yet natin. in service. Kasi minsan yung reality, Yung smart, Eric. dahil
Kagaya nung one... Hindi po pwede pala itong tumawag pa ho sa Globe at tinetesting pa ho kasi nung So yung Globe, wala yung, pa. yung smart. Pero yun pong 1342 hotline, ano na po yan? Working na po yan. Yeah. Under testing po ito. Beta testing pa ho ito. Okay. Kaya... So yun na diretso na po ano, sa mobile ninyo. Yun na lang idadial, 1342. Not yet in service. Wala ba kayong application, Chairman, ngayon? ginagawa pa ho namin yon at hindi pa ho in place pa ho yun yung... Para at least kasi ano dito mga innovations dun sa mga app-based. Yung premium taxi magiging app-based din ho ba yan? Opo, at yan po ay gagawin pa rin ho natin ng paraan para maging application po yan at magiging ito po ay launch po namin within September. Ayan, gumana na daw, Chairman. Oh, sige, pasok mo nga direct 1342 para at least alam ng mga kababayan natin na gumagana talaga. Hindi the number you dial is not yet a number. Oh. Sige, pasok mo direct. Sige. Andiyan. Ano? Nandiyan si Monokson. O, tignan natin para at least mas maganda yung through cellphone. O, ayan. Meron ng cellphone. Ay, sorry. O, ayan. Pasok mo, Mon. Halika. Ito po si Chairman Inis. O. Yes, hello. Good morning, sir. Good morning po. Pwede yung magreklamo? Good morning po. O. Pwede. Yes, sir. Pwede po. Ayan, okay. Gaano ba katagal bago ano ba kailangan ko para ako makapagreklamo? Kailangan lang po natin, sir, is yung plate number po ng irereklamo natin na vehicle and yung pangalan po ng company ng sasakyan po. Tapos ano ho gagawin ko pagkatapos ko magreklamo kung ayaw ho ako isakay? Yun po, i-complain po natin sila, sir. Then, basta po nakuha po natin yung details nila, sir. Proceed na po tayo sa complaint. Tapos po, ako po may kailangan pumunta pa sa inyong tanggapan para humarap at... No, sir. Nasa inyo na lang po yun, sir. Kung ang pipiliin po nating option is yung magfa-file po ng case against po dun sa driver na involved. ano ho gagawin ninyo doon sa nireklamo ko? Baka nireklamo ko lang tapos wala naman kayong ginawa. Sir, kasi po, ganito po, may dalawang option po tayo. First option po natin is pwede po nating padalhan ng reprimand letter yung company po ng involved na driver. Yung second option naman, sir, kung sasabihin niyo po sa agent natin kung na willing po tayo umattend ng hearing, pwede naman po mag-file na lang kami ng case at ang gagawin niyo na lang po is yun nga po, umattend po sa hearing sa LTFRB po to testify po against sa driver na kinukomplain natin. So, ang kailangan ko bang ibigay ang pangalan ko, buong address, pag ako'y nagreklamo? Yes. Yes, sir. Kailangan po natin, lalo na po kung a-attend po kayo ng hearing. Kasi po, papadalan po tayo ng sumot. So, pagka hindi ako... Kailangan po kasi... Pag hindi po ako nag-file, ay re-reprimand lang po ninyo. Yes, sir. I-reprimand letter po natin siya. Pero I can assure you naman po, sir, na ma-action na nga po ito, sir. Ayun. Hindi naman ho laging busy yung telepono nyo. Hindi naman, sir. Pero talaga pong minsan po nagdadagsaan po ang calls right now po. Mga gano'ng karami ho ba ang Sir, average... talaga pong- Ano ho ba ang average call ninyo in an hour? In an hour po, sir, nakaka-12 po kami in an hour. Yung last time po na hotline namin, sir, nakaka-12 po kami. Pero ngayon po, parang ilang minutes pa lang po, sir, nasa 12 calls na po kami ngayon. So, mas okay ho yung 1342 ngayon kesa dun sa dati, ma'am? Yes, sir. Tingin ko po mas maganda po talaga. Ano ang message nyo kay Chairman Hines? More power po. Okay ba sa inyo si Chairman Hines? Di ba masungit? Hindi naman po, sir. Nakita mo na ba si Chairman Hines ng personal? Once lang po, sir. Gwapo, no? Gwapo. Oo naman po, sir. Oo, bakit parang napipilitan ka Salamat po, ma'am. Thank you so much. Salamat po. Good luck po sa inyo. Salamat po. Okay po, sir. Thank you for your time. Sir, Ayan. may I know who's on the line po, sir, po muna? Si Daniel Rason po. Katabi ko po si Chairman Hines po ngayon dito.
Okay. Live po tayo sa sir. programa sa TV. Kaya po. Okay. Salamat po. Tinesting lang po namin kung nag-work kasi kanina ho, the number you dial is not a number eh. At least ngayon po gumagana po pa. talaga ang calls today, sir. Yan. Salamat po, ma'am. Ano po pangalan ninyo? Thank you po. Ma'am? Zia Aguila, sir. Angela po? Zia Aguila. Zia Aguila. Ria Aguila. Okay. Yes, sir. Sige po. Opo. Salamat po. Okay po. Ayan. Thank you for calling, sir. Have a Salamat, nice week. Ria. You too, have a good one. Yan. Si Ria Aguila. Talagang... Mon, mabuti na lang gumana yan. Mon, kanina pa namumutla si Chairman din. Gusto na uminom ng tubig. Napainom na nga kanina. Well, Chairman, baka kung meron kayong gusto iparating sa ating mga kababayan, especially yung dapat po nilang malaman ngayon, pati na dun sa mga nag-a-aspire na magkaroon ng Uber, ng Grab, ng Premium. Yung Premium, wala pa no? Wala pa tayong clear cut dyan. At hindi pa rin natin alam kung kailan talaga magbubukas. So, sir, please. Well, unang-una po ay kailangan pong pag-aralan nila, basahin po yung aming mga memorandum circulars. Ito po lahat ay naka-upload sa aming website, www.ltfrb.gov.ph. Doon sa button ng memorandum circulars para po mabasa nila kung ano ang mga requirements, anong panuntunan, ano ang terms and conditions pag sila ay nabigyan na ng TNVS. No? Doon naman po sa ating mga taxi drivers, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Tutulungan po namin kayo na maiangat at mapaganda ang serbisyo po ninyo. Sa atin naman pong mga mamamayan, patuloy po ninyong pagtiwalaan ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan na gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya para mapagsilbihan po kayo. Ano ba pinakamaganda ng nagawa nyo sa LTFRB sa palagay nyo? Na pag alis ninyo, sabi nyo, ay, kahit pa paano, nagawa ko to dyan sa pagdating ko. Ito po ngayong hapon actually start of a legacy that we believe na talagang for years to come po. Ito yung aming tinatawag po naming IT infrastructure project na magiging online ang application, magiging cashless at visible na sa'yo through sa web yung iyong mga application. Mawawalan na po ng pila, hindi na kayo pupunta sa LTFRB para mag-a-apply ng inyong mga iba't ibang mga transaksyon. Mamayang hapon ay pre-bid qualification conference na po natin dahil na-approve na po itong 298 million project na ito through public-private partnership ngayong hapon. At napakarami po ng mga interesado na mag-participate dahil this would interconnect all regional offices and the central office connected to a server. Kaya po ito talaga siguro for 28 years ay hindi ho ito napagtuunan ng pansin at it remained to be very manual. No, Kuya Daniel, kung gusto ko nga magkaroon ng data, let's say ilan ba numero ng inyong jeep diyan sa Region 12? It will take 1 or 2 days before dumating ang information na yan. But now, once that is in place, Meron na. isang click lang po yan ng button, nandun na po sa dashboard natin yan. So, ano-anong mga application ho yung pwede dyan? Lahat po ng applications. So, lahat na ng transactions with LTFRB? Yes. So, including na yung kung sakaling mabubuksan yung sa regular taxi, that will be included to that as well. Yes po. Well, good luck, sir, and thank you so much for being with us. Salamat po. Maraming salamat. LTFRB Chairman Attorney Winston Hines, dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.